Network Entertainment. Hello, Bago Matulogers. This is your favorite Bago Matulog host, Red Oliero. And just like to say, ba't may nag-react na ako yung favorite Bago Matulog? Just like to say, itong episode na to ay we once again victimized by the looming threat of the data rats. Ninakaw nila ang aming audio file na napakaganda. At binasura, kinain, at kinonsume and was made to be put in the data rats data pool. So, bear with us. Itong episode na to, ang ginamit lang namin ay camera caught audio. We could not use yung supposedly professionally recorded audio namin because of the data rats incident. But we decided to release it pa rin because we feel like it's a very relevant episode and honestly, nakakatawa lang talaga siya. So please bear with us. Maganda yung episode. Try to finish through the end. And sorry, wala talagang magandang version ng audio nito. Pero I think narinig naman. So thank you. Hello! Wahid na pa. Wahid ito guys. Wahid ito. Ako sinabi ko, dapat hindi tayo maging kupal. Ay, iba? Oo. Sinabi ko kaya, sabi ko dapat serious political. Hindi sinabi mo. Sinabi ko yan. Oh, sige, okay. Go. Tuloy natin. Sige, sige. Hello. Wahid ito. Sabi dapat sinasabi mo eh. Kasi... Sige. Ayaw. It's a... Ang hirap kasi hindi pag-usapan eh. Oh, kasi nakakatawa siya. Kasi nadapa siya eh. Kahit saan ka nag-lean political, Oo. nadapa siya. Tayo na ko sila yung nadapa, tatawa rin ako eh. To be honest. Like, hindi ako tatawa ng Solid. Pero mas matagal. oo. Pero tawa din ako. Like, and then kasi kasi may pinost ko yung picture ng TV no na pa. Tapos, sorry, ko ito TV. I'm sorry. Pero, nakakatawa kasi. Merong nag-comment na dapat you should make fun of others being humiliated. You're better than me. So, parang, una-una, mga palikaw. Tapos, parang sabi, let karma do its thing. Mr. Take the high road, Oo guy. nga, Let's do it. parang may taong ganyan na parang, alam mo, ang pipiliin kong route ngayon is ako yung magiging better person. Shut up. Fuck you, man. I don't care. Una-una, no, I am not a better person. Pangalawa, nadapa siya eh. Classic. Since the dawn of time, mula kay Charlie Chaplin. Wala ba? Oh, Nakakatawa talaga naman pag may gusto. nakakatawa na siya eh. Ito yung point ko eh. Kahit sa fucking America's Funniest Home Videos, punta may compilation ng mga taong nadadapa. Nasa mga fall sa itlog. Yun yung mga timeless classics. Kung comedy fan ka talaga, Yes. kung sasabihin sa akin, puta, inang juvenile naman, nadapa na. Doon nakakatawa siya. Hindi mo All ba the alam, time. hindi mo ba napanood ng Jackass? Oo, kahit ano. Which is basically, kino-choreograph lang nila kung paano sila nadadapa. Oh, yan, natural. Di ba parang, Mas nakakatawa siguro kung may hawak yung mga mainit na sabaw. eh, yung kape. Nakakatawa kasi tumatakbo sila. Tapos, Ang daming nangyayari ka. ang daming camera. So, Iba-ibang angle. Oo, iba-ibang angle. Para siyang Mga 5 cam setup. Para siyang intro ng Snatch. Kung napanood niyo yung Snatch na movie, ganun yung intro nun eh. Para sinusundan nila yung CCTV. Nakakatawa sobra. Tapos, ang pinaka-gado doon is, may mga tao nagko-comment na, may isang copy guy na nag-comment na meron daw agent within the Senate kaya daw nalabas yung CCTV. Sabi ko, dude, hindi. Pinakita nila. Pinakita ng Senate during the plenary kung ano yung nangyari. Kasi nasabi ni Bato di wrestling daw siya. Siya di wrestling. Tumakbo siya. Tapos yung pagkatapapa niya, last step pa lang. Oh! Ano ba yun? Nabot ko na yung cusp. Alam mo, actually, to be fair nga eh. Parang doon ako natawa, hindi pa naman natawa, pinagkaroon ka rin ng parang level of
hindi naman naaawa, no? Pero parang konting, I would say, kind of admiration din kasi willing kang, alam mo yung mga, alam naman niya siguro yung mga camera doon. Willing siyang talagang i-play yung part na namibiktima siya to that level para lang makakuha ng sipat. I mean, hindi na ako pag doon sa hindi. Pero alam mo yun, at least hindi siya sobrang toxic machismo. Ayaw ko. Again, pero here, like, at, parang takot siya. takot siya. Takot siya. Takot siya talaga. Ngayon, kakalabas lang na parang nag-plead daw siya kay BPM na please huwag mo ako padala sa ICC. Yung Nakakapaisip. Huwag mabasa yung buong article. Sobrang alam naman na lahat na sinabi, saan dikit ako ng due process. Tulad ng mga napatay. No, tulad ng mga pinagbabaril nyo. Tulad ng mga, nakakatawa doon. May very specific incident na ang nireport nila is isang bata na tumakbo tapos namaril daw for resisting arrest. Tapos pinatay. Kasi eventually, parang ang nangyari pala was pinatakbo yung bata para magmata. That's fucking devious devil man crybaby shit. No, talagang wild. I don't mean that, but it's just- Ini-induce nila yung ganun na, nakakatawa dun, kung if at the hands of yung Davao Death Squad, sa Starlegs na yun, pag tumatakbo ka, resisting arrest ka. Bato, Pwede mo ito barilin, di ba? si Bato ultra resisting. Oo, ito resisting arrest. Nakakatawa ba? Tapos, Nung kaya may mga senator kaya na kahit pro Bato or like for sure. Nag-high five May sila. group chat kaya ng DDS senators na, Come on, man. Bato, kamusta? Dinig ko, naghahanap na daw ng barya sa sahig. Okay, kasi nagdala ka nga ng shoes. Nakakatawa siya. Ako, pag ako, nadapa ako. Tapos pinagtawanan ako ng mga tao. Okay na sa akin. Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa, nadapa ka eh. Ganun talaga eh. Masakit, di ba? Pero, ang sama ng pagkatapa niya. Parang tumama pa sa shin niya siguro isang step. Kasi complete sa pa eh. Oh. Puta, may naglalagay ka, may Benny Hill music. Oo, tama. Paano? Si JB kumuha nun eh. Tama? Hindi ba? Nakita ko ginawa ni AJ Bernard. Kailan si AJ Bernard? Okay. Topic ko yun. Hindi, yung isa yung gumawa ng PKT. Patay na mo yung patay. It's help the Duterte drug crank. Nilagay niya ng Benny Hill music. Okay. Okay ako si G pa. Tumamandela effect lang pa. Anyways. Hindi pa tayo nag-uubis. Ah, shit! Okay. Pag-uusapan namin ng, hindi namin alam kung ano tong topic ito specifically, pero nakakatawa kasi na ang sarap yung pag-usapan right after this very unnecessary obig. Alam mo, proud ako sa mga netizens na. Kasi you would think na parang mag-back out sila kasi na to siya o makakata. Ang daming jokes pa. Hindi yan. At the history of time, parang ang dami namang comedians na tinitip. Kaya hindi ko magets yung mga fanatics ng videos. Hindi sila pwedeng back-tear. And lahat naman ng naging presidente or political people, nagkaroon sila na yun. Dude, rap! Bakit na may guy na binarad niya as erap jokes? Yung mga joke book. Tapos pinita niya en masse pa. Kasi talagang nasa humor section ng ano. Don't we run this shit, dude? Oo nga eh. So parang, di ba? Parang, bakit bawal bigla? Ang weird. Ang weird nun. I think it's just the level of fanaticism lang talaga that came with social check. But I'm proud that like there are a lot of people making jokes. I guess, hindi ko na ina-assume pro din yes. Pero may isang guy, parang nag-dress up siya in barong, tas Pwede. napahulog lang siya sa... Lahat dapat. Puta si, Gloria Macapagal, daming impersonating. Si Ate Gay? Si Ate Gay, di ba? Daming Very sentence, no? Hindi ko alam sa Si bawang. Erap, saka si Ninip, di ba? Hindi naman lumabas ever si Erap na, utangin na, na-offend ako dito. Wala namang gano'n. Oh, like props to Erap. Na, when we like mga sa podcast na to, he could take a fucking joke. Marami sa kanila. Like, parati silang na pagiging political cartoons and everything. Parang hinihinda ng mga dati politiko yun. Ngayon parang... Mas lahat tayo naging tikot niya. Pinag masyado. Oh my God.
Nadapa siya. Yeah, like, It's not like naglalakad lang siya. oh, Nakakatawa na yun na tumatakas siya. Actually, nung nilabas yung video, hinahabol si Bato, natatawa na ako dun. okay. Kasi ang laki na tao. Hindi mo siya in-expect Ang na, shot, boy. na madadapa siya. So parang, puta, kala mo, parang ito sobrang killer nito. Bakit parang, Oh my, parang ang weird na nag-humanize shit. na-humanize yun na sorry. Para pinakita mo si Undertaker na nagbabarkas. Parang ganun. That guy can't stop doing interview. Lahat eh. Oh, Tangina, kahit sino eh. pero yeah, yung si Bato nga, ang dinarang point where it's, oh, this guy is also given. Kasi no, the first time na yung naging yung diba kasama yung sharing heads nung kasama si Duterte, kakainan ko kayo! Tapos Yung ganun eh. sige, please. Nakakatakot siya. Hmm. Nung naalala ko yung nagsiswear in si Duterte as president, parang may shot ni Bato na gumagumpir. Parang nakakatakot. Terminator eh. Oo. Simula na pala. Tapos ang nakakatawa dun, lahat ng sinabi niya, dito pang nagba-viral na video na, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Gumanap ka siya eh. Well, na-make you din yan. No, tapos sinabi niya, pag inaresto daw siya, okay na daw pagkasama sa Trillanes. So, sumama si Trillanes. Parang, ano siya. Tapos ngayon, parang yung mga tao, ba't kailangan nandiyan si Trillanes related mo sa sabi mo, isama si Trillanes, ang gulo po. Sobrang gulo. Sobrang out of my wheelhouse, sabi ko. Like, sobrang, yung pure hate ni Trillanes for Duterte, saan nanggagaling yung pure hatred? Like, sobrang, gusto niya like, fuck, I think burat lang talaga siya dahil clashing of idea. political ideas. Okay, Like, siguro, at one point kasi si Trillanes, alam niyo naman, nung nagustuhan niyo maghalo-halo, pinagkani ang takli ng Manila Peninsula sa... Bakit to? Oh, yeah. Yes. Talaga, are you pretending? Siya yung sumakay sa tank. Di ba yung si Hotasan yun, di ba? Hindi ko alam. Ano sumakay sa... Ang daming tao sumakay sa tank. Si Okay. Rusev sumakay sa tank. Okay. Ano? Sino yung sumakay sa tank? Gringo Hotasan ba yun? Hindi ko alam. Parang hindi ko alam. Pero famously, Okay. si Trillanes nagpulita siya Mm. against the Arroyo administration. Mm. Tapos nag-take over siya ng Ubud sa Manila Peninsula. Tapos pinangga niya yung Manila Peninsula ng tangke. Hindi ko alam. Ayaw sabihin paangas. Kaya Paangas eh. ako pa siya. Kaya lang kayo pili ko marami mga elite na Trillanes kasi hindi sila nakapag-vernihan sa Manila Canyon. Yung pinakamahal na halo-halo. Parang na tayo. Katagal 60 Gawa sa Fiji ba yung ice? Puta rin na. Gawa sa atin. Kinuha nila yung ice galing sa Alaska. Tapos yun Tangina. Dati ko mo na ba? Di ba? Ah. Oh, yung halo-halo sa... Sakto lang. Sakto lang ba yan? Hindi siya worth yung... Mas masarap siya sa Razons. Masarap pa yung Benz halo-halo. Kaya dapat kumawa si Trillanes. Ang binanggang restaurant. Razons. Yun. Yeah. Good shit. Good shit. Pre? Nakakuha na itong political na. So ano to, Andre? Bilang a person na hindi masyado, maganda kang sample kung anong... Kasi hindi naman lahat ng tao update sa politika. Yeah, that's why I wanna know pala from Oh. you. Kasi alam ko, binantay mo to yun para Sabi ng text. bakit nagkako yung NBI, yung PND at NBI? So may warrant of arrest na doon sa From ICC. yeah, from ICC. Why can't, Kailangan mo siya i-serve. hindi ba nasa certain warrant? Ang mga pwedeng i-gain. Okay. Pero balik, nandun na sila para kunin si ba? May warrant eh. O di ba tayo niya mag-surrender? Siyempre, ayaw niya magsunod. Ayaw niya ma-arresto eh. Tapos marami siyang kulit. Hindi ba pwedeng i-force siya? Kasi syempre, I think yung mga tao, masyado na lang sanay na people throw their weight around. Pero yes, it is very definitely a very, very, how do you say this? Obtuse na. Parang blatantly talagang classless na yan. Kasi si De Lima, there she si surrendered. Trillanes, even si Enrile, they had the dignity to face their arrest. Kahit sabihin mong, okay, debatable. Pero yung kay De Lima, honestly, pwedeng kaso siya eh. Na inosente siya in everything. Pero inaresto siya,
ano pa rin, tipong, may dignity pa rin na tipong, sige, arrest me outside the premises of the Senate, mga ganong klase. Kumbaga parang hindi ko na idadawit yung Senado sa problema ko. Parang ganong klase. Eto si Bato talagang head me. Eh, parang kumari first time mo pa-injection sa group. Ay, Parang ganon. Nakakahiya na. Okay, okay. Parang ganon. So parang, ang masaklap nun, they're really throwing their weight around yung pro-Duterte part ng Senate, which is yung majority blocker. So, madaya kasi parang binigyan nila ng protection. Tapos sasabihin ng mga tao hindi siya dapat gawin or parang hindi naman dapat arestuhin sa Senado si Pato. So literally natulog siya. Oo nga. Oh, so parang wala, I guess dun sa tita. Forever. Oh, parang ganun. Ewan ko kung anong plano nila ngayon. Kasi it's now, so kahapon na nangyari to. Baka for sure, by next week may nangyari. Pwede ba ang wild na gagamitin mo yung blatant abuse of power? Of course, gagawin mo siya. Naka-harbor ka ng fugitive, an international fugitive. ICC fugitive sa Senado ng Pilipinas, which is, by the way, is owned and funded by the Filipino people. Kasi ano siya, government building siya. Taxpayer money yung pinang-correct dyan, pinang-opening dyan, dyan. So everything, pinang-sweldo sa mga tao. So parang weird na these people, they're not supposed to lord over or use their power that way. Kung mag-aabuso ka ng power, hindi dapat din yan. Or hindi ka dapat mag-abuse ng power. Pagkagamit ka ng power, hindi dapat din yan. And yet, dahil nga ang perception ng tao is, pag senador ka, pwede mong gawin lahat ng gusto mong senador. Eh di wala, nagagamit. Kasi kung ginawa yan at the point in time na alam ng mga tao, ano ba dapat ang function ng Senado? Kung alam nila yun, hindi dapat lahat ng mga tao are united now in parang sobra naman yun. Di ba? Wala. This just makes him look guilty as fuck. Yun talaga. Yun talaga. Kasi, and there's some people defending it. Kasi nakakatawa, lahat ng mga linyahan ng leaders before, Leconar, nung si Dilima, naresto, ang sinasabi nila is, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, bakit ka natatakot? Kasi kung hindi ka adik, doon dati ito pinagtatanggol nila yung martial law. Sinabi nila, kung wala ka namang ginagawa masama ng martial law, wala namang problema. Tapos nung pinagtatanggol nila yung EJK, kung hindi ka naman adik, wala namang problema eh. Diba? So, yun yung sinasabi nila. Eh ngayon, kung si Pato pala, inosente naman pala, so ba't kayo na? So wala, tapos natatakot, diba? Ba't wala naman pala eh. Hindi, go ahead, hindi gawin nyo. Kasi sabi nila, dapat daw may due process. Eh, yun nga yung due process eh. Ginaharap niya yung due process. Yes, pang pinitigilan niya yung mismong due process. Ayun. So, yun ang nasablak. Ang nakakatawa dun, it's all serving a distraction sa totoong malalang nangyari, which is nagkaroon ng kudeta sa Senado na Di ba wala si Tito Soto? hindi siya Senate President. Yeah. Pinalitan. Nakatakot ako sa mga nakukuha mo sa mga palita. At tingin mo, wala na. Hindi, I mean si Alan Peter Cayetano yung pumunta sa kanya. So, teka lang. Ano yung alam mo, and then... So, pinalitan din si Ping Ping Lacson ni Lauren Leganda. And what does that mean? So I know pro DDS. So, senador sila. Okay. Tapos parang merong, sabihin mo na lang na parang merong usually sa any kind of, sa Senate, may majority tsaka minority. Which is majority obviously, yung most of the Senate, kung sino yung pinamaraming tao leaning a certain way, sila yung majority pala. And then yung kalaban nila, minority. So, ganun yung... So, here's what I don't get. Oh. So, majority house ngayon, mga DDS plays. 30. 15 yan. Why are they the majority when one of them is getting arrested? Hindi ka, kaya nga. Kasi, okay, so Senate President Sito Soto, kailangan mo ng 13 votes according to law. You need 13 votes for a shift to happen. Nung nangyari tong majority and minority shift na to from the start,
alam nila it's on shaky foundation because ang difference lang na majority sa minority parang kalawa or tatlo. Okay. So madaling mag-shift from one side to another. And plus, oh, sorry. In comparison, may point in time na ang minority ay dalawa na. Tapos 22 yung majority. May mga ganun. May mga They ganun shift. effect. Okay. Eto, sobrang halos pantay na kumiwalag lang yung 2 milyar tsaka isang brigada. Nag-shift na, di ba? Parang ganun. Wait, bakit nag-shift kayo? Hindi pa rin. Di ba si Peach Caricis, ano Duterte? Impeach siya, pero hindi siya na-convict eh. Impeach siya sa House. So, tayo na ba, man? Okay, okay. Sabi sila doon sa ano, bakit? I know na hindi siya senator, pero like, don't they run together? Don't they? Di ba, Cropa Peach siya pa ngayon eh, di ba? Legislate. Ang ina. Yung lang, di ba? Legislature ang senador, hindi sila executive. What does that mean? Ina mo! Hey, I am the... Sobrang bad trip. Di mo alam yun? No. This is gonna be great for you. Ang ina. Alam ko senador gumagawa ng batas. Ayun, oh. Yun. Okay. Legislature means Gumagawa. lobbying. Okay. Okay. So, ano pa, sino pang gumagawa ng task? Senators. Admin na Facebook. Hindi, yung mga, yung sa mga Lower house. Lower house. Hindi local. Marami sa kanila local. Kaya kung sa probinsya, di naman out ng mga... Okay. Ito na lang. Okay. Para madali. May, ang kaibahan ng mayor tsaka congressman. Kasi mga tao, basta yung mga ibang pumanan ng city tsaka probinsya, nag-interchange lang sila minsan, nagpapalitan lang sila ng pwesto. Okay. Sa akala ng mga tao, mayor ka na, tapos, uy, congressman ka na, akala nila umaati yung antas mo. Hindi. Function siya. Pag mayor ka, administrative ka. So, ibig sabihin, minamanage mo yung city. Ang congressman, gumagawa siya ng batas for local. So, kunwari kung congressman ka ng Pasig, congressman ka, second district, ang your charge to take care The city. of kung saan naman aside, tas make laws para para maging mas maganda. Tapos yung Senate, ultimate pare. Sila yung Senate national. Oh, yes. Oh, Okay. so lahat national law, okay. Pero sa Congress, may party list din. So kunwari, Pati Senate is my party. wala. Walang party list mo, Ken? Wala bro. Sa Congress, may party. Alam mo yung mga party list na O yung going to... Akbayan. Yeah. Yeah. Famously, Oh. Akbayan party list, Joke, no? Yes. Oh, di ba? ML party list, Lalian de Lima. Yes. Ngayon, okay? So, si Joke, no, congressman siya. Pero, hindi siya nagbe-belong sa local. Hindi siya nagbe-belong sa kahit anong city. Okay. Kasi party list siya. So, kumbaga parang ang Congress is made up of congressmen ng iba-ibang district. Or women. Or women. God, thank you sa correction, Andre. My God. So, ang Congress, men and women, Okay. and gay, and people, dahil si, Presidenyo, Akbayan Party List, ay, so, plugging, that's all. Sorry. Luto eh. Pero naging guest na si Percy dito. You could say na pinanalo ko siya. Okay. At never na siyang bumalik sa politics. Sorry. Di ba bumoboto ka? Bumoboto ka ba ng party list? Tagal ko nang hindi bumoto. Kailan huling bumoto? Hindi ka bumoto kay Lenny? Hindi. What? Siya mo kayo. Abi pa. Tangina. So, What a terrible person. okay. Alfie, and then So, pag bumoto ka, okay. pili ka ng By the way, this is great then for people na... Umiyak ikaw, no? Oh, come on. Use me as an example. Okay. Ako na yung sasalo ng bala para magbukang tanga. Okay, go ahead. It's too late for that. Ilang bala na ba yun? Sinambal na sila. Ginatling ganda ba? I can't believe you want to be party list. Talaga? That's why, So pag nakita mo minsan, di ba, akala ko ito, party list pang vote nyo sila diretso. Pero pwede mo rin silang hindi i-vote ng diretso. Yan yung alam ko. hindi party list yun. Ano yun? Parang, You vote for the champ? Ano tawag doon? slate yun. Okay, slate.
yung part, nag-gets ko doon, nag-gets ko yung confusion. Yung part, okay, kailangan mo mag-vote ng party list na form. I don't have any right making fun of Bato, by the way. No, no. I know. Pero nadapa siya, kaya okay. Okay. Kahit sino nadapa, pwede kong pagtawa. Teka lang, ito lang. Bear with me. Okay. So, sa Congress, gumagawa sila ng batas. Kunwari, Congressman ka ng Muntinlupa, Congressman ka ng Pasig. Gagawa ka ng Or batas like, para sa let's Pasig. Dagupan. Oh, Dagupan. Okay, ganun. Ikaw Congressman doon. Gagawa siya ng batas para sa... Yun ang understanding. Okay, kung mga Congress, magagawa ako ng puro babes lang, no? Na Na dapat sa kalasyaw, puro hindi, base lang. na may libreng education ng mga babes. Okay, Oh, go. parang ganun. Okay. Ngayon, sa constitution natin, inisip nila na hindi pwedeng lahat ng congressman naka-assign lang sa kalbaryo nila, sa lugar nila. Okay. So they must also make, the House must also make laws for the marginalized. Ibig sabihin, a specific group of people, na kunwari, kailangan ko gumawa ng batas para sa farmers. Okay, farmers law. Kailangan ko gumawa ng batas para sa miners. Mga Miners. ganun klase. Okay. Oh, may hit si Ado sa miners. And the deep, so go. Tapos, so, sabi nila, hindi lang dapat ang nagre-represent na congressman ay lugar dapat marginalized people din. So, So, hindi lang sa city ng Dagupan, kunwari ako, congressman. Dapat sa mga... hindi, may mga congressman na i-assign na yun sa mga party list. Party list. Yeah. Okay. Kaya may party list congressman. Okay. Kasi ang i-represent nila, kung Ay, plataforma nila. plataforma nila, yung, Okay. so kumbaga parang they get in the Congress not by representing the city, they get in by representing a advocacy. Okay. Kaya yung mga iba, bayan party list, di ba? Agham party list. Kung gagawa ako party list. Oh, Right. Bawal target party list. Pwede, Okay. pwede. Kasi kailangan ma-beautify yung city Oo, na. ang problema lang ngayon, na-abuse din yun. Kasi may ibang tao, gumagawa na sila ng party list para manalo sila. Dahil kunwari, Tas false promises. hindi, di lang yun. I mean, lahat naman nag-false promise. Pero gets ba, kung nagagawa sila ng party list, agimat party list. Ano pa naglalaban yun? Dapat ang party list para sa isang advocacy. Kung agimat party list, ano ibig Oh, sabihin? monster. Hindi, kaya agimat party list kasi gusto nilang manalo. Kasi endorse siya may Revilla. So gusto niya, kaya nga, may dalawa lang na Revilla doon, nagagamitin nila yung star power ni Bong Revilla para makapasok. So, walang bumoboto para sa advocacy. May mga hindi Sobrang daming hindi mo boto tungkol sa advocacy. Kasi ang mga artista may party list din dati. Yung Anong advocacy? artista one niya or something like that. Ano? Like, paano makatulong sa common man? Laban na rin ito sikat na party list. Provincial party list. Diba? Bakit may... Alam mo pinaglalaban ng mga O, tatasan nila yung provincial rate. pare, yung mga fans ng series na probinsya. Hindi yun. So, wala. Tingnan mo, tip of the iceberg pa lang na parang nabubulat ka na. Di ba? So, okay. Thank God, sa huling election sa number 1 ay bahay. So, good time. So, ang party list, ang style niya is, hindi siya paramihan ng boto. Wait, paramihan siya ng boto, pero hindi siya competitive masyado. Di kunwari, sa Pasig, may dalawang seat sa second district ng Pasig or something like that. So, yung advocacy nila dati, naalala mo yung slogan, piso para sa Pasig. Yung really dati nila. Hindi, ano yun? Ang piso para sa Pasig is a fund drive para linisin yung Pasig. So, okay, akala ko yun. Akala ko kasi yung piso para sa Pasig. Sorry, guys. Ito, Bigyan mo na nga lang ng grade 3 dito po kinang ina. So ito, I would say a grade 3. akala ko kasi yung piso para sa Pasig, like, paano makaka-help siya sa economy? Kasi, mag-donate ka sa isang piso, tapos everyday, lahat ng tao sa Pasig, pagbibigay na isang piso sa isang fund, tapos bibigay nila sa isang tao. Kasi sa palis mo. Ha? Kasi yun, yung piso, sa'yo na yun. Hindi, pang solo. Ano pa para sa Pasig River? Okay, Ano okay. pa sa Pasig. Teka lang. Okay. Bear with me, pare. So, nasa na ba tayo? Kailangan ko i-explain kung paano nag-work ang Congress para ma-explain ko sa'yo paano nag-work yung impeachment. Okay na yung Congress na Basically, lobby dispensation. Lower house. Parang yun. So, ang proseso ng impeachment is i-investigate nila kung impeachable ba ang isang tao. kasi yung mga funds ni Sara Duterte, walang explanation eh. Uh, Haka-haka lang. Hindi naman red, pwedeng haka-haka lang. Actually, may explanation yun. Oh, Like, confidential funds siya okay. na
na I think pinugul sa loob or something. Wait, it's called, parang saan yung confidential? So, confidential funds. I know yung confidential fund. Saan napunta yung confidential? But Well, confidential. yung wild dun kasi nga, yung allocation ng confidential funds, medyo malabo yung paper plate. Like, kunwari, nagre-resibo nakalagay doon kung tumanggap si Mary Grace Piatos. So, Hirap din ang pangalan. totoo, yun yung pangalan. As in, di mo lang So, nakikita yung pangalan. Sa pagkabuhan naman yan, pre. Oh, ito si, And I think, sorry yan, ito si Freddy Cheese Curds. Gago, dude, for sure may ganun na mas malala pa. Parang sila, Parang, i-google mo kung sino yung mga kasama ni Mary Grace Piatos. Mas malala pa. Siguro si Freddy Cheese Curls nga. At least yung Freddy, totoong pangalan ng tao eh. Ito puta Mary Grace na, Piatos pa. Bang dinawators, di ba? may, naka-steal down mo. Ito si Steal na. Parang drug game eh. Joe Steele, tapos puro tayo pero, tapos dugo. Diba? Ano si Jam Roller Coaster. Gago. Ano mo? I-google mo. Gago na yung phone ko sa akin. I-google mo yung... Ito pala. Oh, well, like this way, okay. Mami, okay. So, ginawa nila yun. Kasi alam nilang hindi sila mahuhuli. Kaya siguro, Oo, may abang. may abang. Which is, I think, hindi ng ayo. Sorry Yeah. to sound elitista. Pero isa yun sa mga gripes ko on Duterte politics is that they're so brash. Nawawala ng class and dignity and anything. Na parang they act like they rule the world. So parang, kasi sinasabi ni Duterte, di ba? Alam mo ba yung nag-tirade dyan, inamin niya lahat ng pinadahilan ng tao. Ayun, naalala sa Diba? board. Yeah, oo, ako yung ganyan. Si Bato, pumatay ng mga tao yan. Si Bato, parang Sino naman eh. Kaya ako ni-restrain. Kaya ako ni-restrain ng NBI. Ginawa ko lahat para sa'yo. Ako pala sa'yo. Tapos ginlaglag mo lang ako. Kasama kita sa ICC, hindi ko naman alam. Yung silda mo doon, maliglang. Wala yun. Tapos yung pizza, puro Domino's. Wala man lang Supreme. Wala man. Alam mo naman, gusto kong pinyapa sa pizza ko. Puro salad daw ang pinamakain kayo. Ay, mahilig ako sa lechon. Mahilig siya mag-ihaw. Maganda siya. Mahilig siya magluto actually. Actually, okay. Sorry. Very Grace Piatos. Sorry, nanonood ng mga bato cooking videos. Natakam ako, to be fair. Okay. Anyways, so, yun yung problema ni Sara. Impeachable na yun. So, impeachable siya kung no. Pero, ang totoong process is you need 230 or 220 votes So, sa Congress Ay, sa Congress. Okay. para considered impeached na si Sara Duterte. Official. Okay. So, nangyari na yun, di ba? Yes. Tapos, ang proseso is, pag na-impeach siya sa Congress, ipapasa yung articles of impeachment sa Senate para doon sila bubuo ng impeachment court. So, yung Senate mag-handle yung Okay. okay? Nung impeachment trial. So, Pag nagkakaroon tayo kasi may defense, may prosecution, para dalawang korte talaga. Walang offense, prosecution yung tawag. Tapos, I think eventually, for Sara Duterte to be convicted, she needs 16 votes sa senador para ma-convict siya. so ilang votes yung ngayon? Wala pang Votes. Okay. hindi pa nga nag-impeachment. Mga congressman. So, kahapon, Okay. bumoto ang Congress for the second time. Kasi nung first, alam mo yung nangyari ng first time. Hindi. Sabi mo lang, Alam mo yung sa fourth week? Hindi mo- wait. Fourth week, hindi mo alam. Di ba yung kapal yun? Wait. Like, So, ito yung scandal ng Senate last time. okay. Nung pinasa ng articles of impeachment ni Sara Duterte sa Senado, nakalagay sa Constitution natin na dapat it must proceed forthwith. Ibig sabihin, immediate. Or on the immediate allowable time na pwede. Tapos ang ginawa nila para makalusot yung impeachment and to buy time sa impeachment is they said na, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Ngayon ba yun or bukas? Kasi talaga nag-play bomb sila. As in, ganun, literally. May mga, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng Ako forthwith. rin, hindi ko lang ibig sabihin ng Pero kaya mo i-google yun eh. Alam mo yun? Diba? So, Wala ba kayong Google? so itong mga educated na tao na to, na supposedly senators na nag-represent na inaasahan natin
maging one of the 20 plus people na gumawa ng batas para sa bansa natin, they argued on what one word meant para ma-delay yung impeachment, para mabasura. That's retarded. Oh, so second time around, Hmm. ito naman. So kahapon lang, nagbotohan ulit yung House of Congress. Kasi hindi ka pwedeng, hindi pwedeng retratin yan eh. May allowable time before mangyari yun. So bumoto na naman sila, I think 240 plus yata or something like that. Marami, That's a good sign. marami yung bumoto, para konti lang yung mga hindi bumoto na huwag ituloy yung impeachment. So, tuloy impeach na naman si Sara. Papasa na naman sa Senado. So, kaya nagmadali si Bato and the others. Because at the time na alam nilang papasa na yung articles of impeachment sa Senate, ang majority is Tito Soto and Paul. Tito Soto. So play mo ito. Yes, ano ba? Yeah, oo. So si Bato came out of hiding because they needed 13 votes. Tami na, ang talino nila. I mean, Yeah, you gotta give the devil. you gotta give the devil's due. Oh my God. Medyo wild. Kasi ang nakaka-frustrate dun, yung partido against them, parang he didn't see this coming. Parang, hello, hindi pa kayo naghanda or something, or alam mo yun, di ba? To counter this, na alam din naman eh. Maybe they didn't think they would stoop that low. Hindi, as in talagang, pwede. As in like days before, there are people speculating na may Senate po because that's the move eh. So ngayon, nung nangyari, parang lahat parang hindi handa. So ako parang naiinis ako kasi parang ano ba itong mga tao natin? Bakit? You're supposed to be prepared So here, for this. so Congress, majority and then voted for the impeachment of Sara Duterte. Mm. Majority, I know that part. So the Senate is gonna decide na kung i-impeach o Impeach na siya Pero ano gagawin yung Senate? para ma-convict. Oh yeah. So may Senate. trial. So if When is the process of Okay. convicting a public officer? So kung yung trial, if they are there and they don't follow what the House of Congress did, makikita nila they don't really represent what the country wants. Yun nga. So ang maganda naman. See how burning. Tama. Ang maganda naman dun, when an impeachment happens, it's public, no? So para makikita ng mga tao paano yung mga nangyayari. So when they hold the court, kaya nila iniiwasan yung impeachment before, is makikita nila na pwedeng ilagay sa bad light Sara Duterte. And they know na si Sara, if kunwari, if politician, ano natin to, Yeah. politician analyst cap natin to, kumbaga parang, ang si Sara Duterte is not a good PR person. Like, nagpipikon siya. Yeah, di ba nagmura siya, nagpapatay ko kayo lahat? Ganun Tapos ginawa ko, baka AI ito. So pag hinarap yun, baka yung public opinion yung laban. Kasi ito wala. Kung ako I was saying, diktador na yun si Ferdinand handled himself very well. kung ako lang, getting 16 votes sa Senado to convict, 16 or 15, di ako sure na. Basta alam ko, there's a number of votes na kailangan para ma-convict. Kunwari, na-trial na. Tapos maboto sila. Para ma-convict si Sara Duterte, it's very hard to achieve. Lalo na nakita natin, there's only 13. That's obviously on her side. And dalawa na nag-abstain. So that's already 50. So, parang mahirap na. So, if this court happens, si impeachment court, may prosecution, may defense, talagang ano siya, parang trial talaga. And I think kanina meron lang impeachment robes na dinideliver. Kasi kailangan nakaka-costume sila. Oo nga! Yung may mga wig powdered Hindi wigs. naman, ganun. Baka May mga robes, may mga robes. Takin lang, sa May mga mga robes. kamukha na ng Jedi Council. Parang ganun. Oh, hell yeah. Mga robes sila. Tapos, Takin lang, mga Jedi Council. Yan pala yun. Yung sa Jedi Council, sila yung senator. so Okay. parang magiging intense legal drama, no? Na medyo long drawn out. Tapos, so pag nangyari na yun, makikita ng publiko. So ang akin is, if the impeachment happens, tapos, and I know naman, sa side na against Sara Duterte, pretty sure they'll employ brilliant lawyers. May expose yung totoo. And kahit ano mangyari sa impeachment, kahit di man siya makonvict, I think it will enrage the public.
at some point in time. Oo naman. Pag hindi nakuha yung design. Kasi yun yung nangyari kay Erap. Si Erap, technically, hindi naman siya na-convict sa impeachment. Tapos doon nagka-ed sa... Nagkaroon ng point in time na may tipping point na merong piece of evidence na gustong buksan ng kalaban kay Erap. Kaso the senators voted against it. I think some of them voted against it. When yung majority na voted against it, hindi kasi for various reasons. Yung iba crony, iba pinoprotektahan yung kumbaga parang itong piece of evidence na to kind of like basta may privacy whatever bullshit na law against it or something like that. So they voted against it. Hindi siya nabuksan. Yun yung naging spark for EDSA 2. Kasi parang, fuck, ito na yung pang-convict sa'yo, hindi binuksan. So, Parang lantangan na sa buka. lantaran sa mukha na, puta mga crony lang itong mga to, ayaw nilang pabukas yung ano. So, hopefully, ngayon sa political landscape to, panangyari yung impeachment dyan, sana maintindihan ng mga tao kung, kasi, iba yung fanatic ka dahil nakikita mo lang yung gusto mo eh. Pero to expose people the way an impeachment trial goes, sana may mas way. Sana may emperor's new clothes sila. Pwede rin. Oo, pwede naman. Kasi, di ba yung daming lies na sinasabi, fuck, hubad pala ako. I think that Parang gano'n naman. Yun naman yung basic. maganda yung analogy ko sa Pwede naman. Emperor's New Groove na lang. Magkikita mo ba masasabi nito? Tapos makikita niyo yung mga maling ginawa Ano naman yung ginawa niya na kasi pinakatrato na siya slab. Tama, let's go! Tsaka si Krunk. Si Krunk si Bato. Nakakatawa yung, di ba, akala nila poison. Tapos pagka ganun, di ba, skull? May skull na lumabas. Tapos nakita yung skull muna. Tapos ganun lang laman siya. Naging lamas. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Thank you, Red. Actually, this was fascinating. You can easily learn about it. But just Googling. Alam ba ito ng high school? No. I think yung branches ng government top talaga guys. Yes. Kasi yun. Pero yung sa'yo, kasi tinuruan na natin, hindi ang pumatay kay Magellan, hindi sila Lapu-Lapu. They're yung number one team na Sila pala. Hindi. I mean like, hindi naman, ano bang inisip ng mga tao na one-on-one duel sila? dati, bata ako. Yung top. Alam mo yan, putangin na. Alam mo yung joke T-Rex na Barreto na? No. Sobrang iba daw ang tono ng history. Kasi tumaki siya dito until grade 1 or something. Nung tinuro daw yung history sa States. Parang iba daw. Parang, Gandang premise dito kasi daw, joke na nga tayo. Yung, dito daw, bayani sa Lapu-Lapu. Tapos pagdating daw dun parang, and then, Magellan was struck down by the evil Zatsu Lapu-Lapu. Parang ganun. Sobrang layo. Alam ko nadapalan siya eh. Sinasala ba? Tapos sinaksak ng random soldier kasi yung armor nila. Wala, sorry. Tiga mo? Tiga mo? Parang history is repeats itself. Hero naman yun sa bato. No. At saka naiinis ako Kasi sa notion mga- that Magellan discovered the Philippines. Very white colonial shit. He didn't discover that. There were people. Kung ikaw ay nakadiscover, may mga tao na rito. Gago. Technically, ang nakadiscover sa, Uy, Magellan! Ang daming mga nakasandal. Bakit Bisaya ay tao ni Magellan? Di ba sana? Saan siya naglat? Ano? Saan dumapos yung Magellan? Saan sa Philippines? Hindi ako sure. Di ba sa Cebu yun? Hindi, pero yung dialogue mo, sinabi ni parang ang nakadiscover. So dapat, No! kaya ako parang Bisaya ako. Dapat yung dialogue is, uy, sino tong mga putik na ito? Magellan, there are people with sandals. Spanish. Puerto Magellan with sandal. Okay. Nagets mo na. That's one.
Part of it. So, interesting yung Senate coup kung bakit malaking factor. Senate mo yun. Senate coup? Senate mo. Hirap ang tugo. Nakakabulat siguro ang history ko na rin. Kung history teacher ka, Oo. gago. Alam mo, mag-guest tayo. I'm pretty sure marami akong mali nung sinabi. Dapat mag-guest tayo ng tipong... Kasi first, ano dito, si Ronald Llanos dito or something. Yes. Siguro magkaka-stroke siya. Takot-tawa kay Ronald Llanos nung nag-guest sa Kuipa, sabi niya, may nagbabayad para manood dito. Kasi yan, good. Sino si Ron? Anong trabaho? Political ex. Pare. Tsaka dati rin siya governor. Sumakay rin siya sa tank. Siguro. Wala. Pero last trip yun si Ronald. So, sige, try natin get to So, Ron yan. by the way, Maganda, no? Or to Ceres Guerra, someone to educate you yes. sa Kaya kayo nasalo, ini-educate nyo ako. Kailangan, alam mo, feeling ko dapat may minimum naman na gets ko na hindi tayo update. Kasi ako hindi naman ako sobrang updated din. Like gets ko yung fuck nakakapagod to be, like, pag nakita mo si Christian or si Christian Esguerra, na feeling ko, tangina, dude, hindi mo ba kailangan ng bakasyon every other week sa high blood na nilalagay mo sa sarili mo? Parang, feeling ko, kailangan pa rin na meron kang minimum standard. Kasi puta, bansa mo to eh. Dapat alam mo paano na lumalakad. Like, I think yung party list dapat, pati yung structure, dapat alam mo ano yung judicial, executive, legislative, mga ganong klase shit. Tapos yung mga departments, yun lang. Yung kailangan naman naman ko who needs who. Anong function ng ombudsman, anong function ng ganyan. Pero dito sa show na to, babasahin niyo siya pag-uwi ko. Dude, Wikipedia lang yan. Ang dali-dali, mamaya natin ko na, Bruce Lee ka na. Naka-find. Wikipedia. Yung sobrang, ano nga ba, sino ba ombudsman? Punta ako kay part ng ombudsman na to. Dito pala, to. May movie tungkol sa kanya. Sino to sa Hong Kong? Uy, pare silang stuntman na tang, angas ni Bruce Lee. Naka-Bruce Lee ba siya? Ano nangyari? Bakit into Bruce Lee kami niya? Ito sobrang dark web na, nagsisinungaling siya lahat eh. Okay, mga sobrang naman yung mga conspiracy. Hindi ang masakalat din kasi. Kaya yung mga tao parang naiinis sila, natawagin silang hindi educated. Pero hindi mo nga alam kung ano yung political fighters ng mga tao. Like, nangyari sa akin kasi yung mga tropa ko ng probinsya. Let me educate. It sounds like, find another word than let me educate. Well, to be fair, ako hindi ako gumamit nun ng let me educate you. Ako tinawag straight. Dapat mo na slogan ni, sinasabi straight. usap tayo. Yun na lang. Hindi. Di ba yung Mr. Letter, usap, hashtag Yung usap let me educate you, hindi naman siya ginagamit talaga. Hindi naman siya official slogan ng kakampit eh. May mga bobo lang na kiritista rin na kakampit. Napapaplanta Sila sila. na feeling na malamang nag-Wikipedia o nag-AI lang kayo ng mga tanong isang araw, feeling mo matalino ka na. Mga ganun. Ako straight up nasabi ko, tanga mo, hindi ganun yun. Pero mas version na. Mas direct nga yun. At least I'm not coming from a high place na tipo, let me educate you. Kaya usap tayo. Pwede, hashtag usap tayo. Yung ginawa ko sa'yo, para sa'yo ngayon, hindi ko kaya gawin yun like 5 times a day. Siyempre hindi. Babalik ko sa iyo sa iyo. Kaya nga. So pag nasa environment of a comment section, mali talaga siya. Kahit sabihin mo proper way of saying. Wala kang matutulungan. Tingin mo ba kung hindi ginamit yung let me educate you, tapos sinabi, ano mo? Can we sit down and talk? Tingin mo, talit manalo si Lenny? Kaya kasi Sinasabi ng mga tao, kasi let me educate you, kaya kayo natalo. hindi naman. Oh. Part of it is, Hindi siya. Hindi tayo. Natalo tayo kasi I think, you focus on Manila too much. yung hindi. Natalo nga sa Manila. What? Oo. Messaging wise, masyadong complicated. Masyadong madami nangyayari. Masyadong maraming banda sa putang ilang... Too much infighting, would you admit that? Masyadong, yung mga nag-organize ng rally, masyadong binigay yung power to... Kasi ano siya, people's campaign dahil wala mang bot. Wala, bakit hindi pa kita may mga 5 baleta ka? Tapos dahil Tangan na. Buti nga, kung nakakapagdala sana ako ng baleta, putang ina, minsan yung flight ko, walang check-in. May hawak ka lang na malaking bag na purong damit eh. I think it's a lot. Maganda yung point mo, masyadong complicated. Lalo na yung message na yun sa mga hindi naman in
with the information you guys have. I guess. Yung sobrang ha? Yung kinento ko sa Hindi, yan. Yeah, pero like walang internet yung mga ibang tao, dude. They can't Nasa search it. Facebook yan ba? Nasa line ba rin? No one reads it. Kaya nga, yun nga yung problema. Yes. So, kaninang kasalanan na bobo yung tao? Diba? Wala silang access to that. Sa Yan lang yung, hindi ko tinidefend na. Yan lang yung, parang, Pero, kung saan defend. pero, it doesn't change the fact na Nadapas. natapas. Here, I'll give you an example of a While running, pero to be fair, I think sinabi natin kanina, while running to save yung phone niya, yun yung ako doon kaya sabi ko di ba kanina, parang medyo ina-admire ko siya. Kung tumatakbo siya, papasok. and he did also Parang- the party, dude. Oh, man. Ride or die. Right, dahil Yeah. siya pare. Yeah. You know? Hey, pero, one more thing. Someone who can laugh at themselves. Kaya si Chel Jockman, di ba? Alam mo yung fucking, yung ginamit niya sa poster ni cartoon character niya. Sobrang hindi flat. Like, yung, di ba, yung malaking ngipin ni Chel? Dude, yung nagkasito. Sobrang gan. Paano ngipin ni ba? I think essential yun eh. I think kailangan pakita sa mga tao na Ito, you can sobrang- take a joke. Sobrang nakakaiso. Kasi di ba sa public figures din ngayon, parang dapat pwede kang pag-tripan. Oh, Kahit man. pa. Like, kahit light-hearted. Tingnan mo, yung Sino si John Lapus ba yan? Sige. Yung bakla, si John. yung bakla, Hindi yung, Madam. hindi si John yung nagano ba? Kilala ko si John Lapus. Pero Kilala ko si John Regala. Yung si John Regalo, yung nag-populated. John Santos. John Santos yun. Fucking leg. Nakita Yeah. ng John Santos show. Na yung mga dating bits niya sa about. Medyo mamaw si John Santos. Yeah, dude. Like, he commits, man. Oh, mamaw siya. Kasi talagang, and then I got to talk to him. Kasi, umattend ako nung isang private dinner nung sa Uli Pepera sa Salin. Yeah, I know. Star Magic. Let's go. Sama niya rin ako. So, nandun si John Santos. Tapos ako pa, fuck, wala siyang kausap. Sobrang pilipit po na rin. Mas wala po sa Oh, gano'n ka. He does stand mo ba yung joke? May mga joke na ito, guys. Siya mag-test ng jokes. Magsusulat lang daw siya. Tapos meron lang ko siyang 2 or 3 na parang private rehearsal sa show niya. And then, ibibenta na daw niya yun sa producer niya. Tapos, wala na, mapupuno na yung 4 Kepler. So, fuck. Di siya nag-open. So, mag-iisip ko. Kasi sinabi ko sa kanya, tangina, lupit pa pala. Eh ako, puta, 3 taon ko minsan sinusulat yung joke ko bago ko ilabas, ipa-record. Eh. Alam mo yun, di ba? So, parang, And it's also John fucking Santos. Ano, I think talaga, yung mga old school guys, walang open mic eh. Wala silang ganun. Wala silang The shit he did that with Erap and like yung mga glorious hits. John Santos Wolf. So, ano meron kay Johnson? Wala lang. Like, he makes fun of both sides. Eh. Like, kung sino man yung presidente niya. Pinagkawanan niya. And I guess now, on the smallest side, pre, mas importante yung politics sa comedy. Importante yung comedy sana kasi hindi. Take a joke, pare. Hindi naman. I think it is both of equal importance. And I think kasi at the end of the day, like ayoko itong sabihin out loud. Pero Mabulong na lang. Corny. Sorry. pero the positive. Comedy kasi, like any other medium, it talks about, unless na sobrang super fucking sci-fi yung pinag-uusapan, very even din, it talks about life. Alam mo yun? So, maganda siyang reflection ng society or yung current, like, ito yung pinaka madaling example. Star Wars is about bringing down a tyrannical empire and a tyrannical government. So, marami tao nakarelate po da. Nakarelate sila sa, nagsimpati sila over the rebellion, simpati sila over ganyan. Tapos pagdating ng prequel trilogy, pinakita nila na, oh, look at how the galaxy tried and how the empire took over. Parang ganang klase, di ba? So parang, yun yung, it's always a story na nire-reflect sa buong mundo. Ito, like, mas kunwari ka, yung Get Out ni Jordan Peele. Noong time na nanalo siya ng Oscar, is a time na very, very relevant siya sa nangyayari sa society nila. Which was there's a lot of discrimination na nangyayari. So, it is a horror movie. It may not be about on the nose na it's about a cult na nangongolekta sila ng katawan ng black people and then ilalagay nila yung conscious kasi sila ron, di ba?
So parang it's a very nice parallel to issues ng society nila. Kaya siya revered. Ganun din ang comedy. We're just making art Which reflects sa which reflects our feelings or reflects our ano. Primarily ako, when I make comedy, wala akong agenda na ginagawa ko to because dapat ma-improve ko yung work. Kumbaga parang I do it because I want to express kung ano yung nararamdaman ko. Tas, and that reflects to what's happening here. kasi naapektuhan ako nung tawa ako nung nagdapasa pa to. Alam ko yung political undertones na kanya, like political undertones to. Alam mo yun, parang so naapektuhan yung pagkatao kasi expression siya eh. Diba? So, in a way, if you are a consumer of art done right, it doesn't take much for you to understand what's go. Kaya rin wildly progressive si Ryan Reps. Kaya sinabi niya na pangit lang yung term yung homo-selective. Nami nakakatawa siya. I think it was Wade na nakakatawa. Yeah, Brian always takes funny first. Pero yung way niya is like parang, do you want to be accepted in this society but you want to exclude yourself from the art? Di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat kasama ka. And even sa lahat ng if you look at art, any kind of art, it reflects talaga yung society. There's this artist, nalimutan ko yung pangalan niya, artist na mayaman na ginawa na yung Facebook mural, pwede dyan ang share sa something, or Google mural. Baliwin eh. Parang kinonsult siya ni John Favreau or ni George Lucas about a Star Wars piece. Eh, di ba may rebellion na lang yan? Tapos ang number one comment niya, kasi about art. Sabi niya, if there's a revolution happening, there should be street art na maganda. So, yung setting nila, parating kung may revolution, pinapakita nila may street art. Kahit hindi naman talaga naka-address, naka-focus or pinag-usapan, pero to make it more, I wouldn't say authentic, pero to make it more look like a real revolution, ganun yung art direction na ginawa nila. Diba? Kasi ibig sabihin nun, the kind of art people make is reflective of yung society. Yeah, like kunwari Mouse. Was about the whole, yung comic Mouse. So it's by Spike Spiegelberg. It's about the whole of us. So, yeah, it's reflective kung saan siya lumaki. Imagine mo, gumawa lang siya ng cartoon ng cute mice. Yeah, so yeah. the mice were the Jews, the rats were the Nazis. Ganun, like kanari. Tatanong mo ito, ba't puro political jokes ka? Eh, it's what's Ang talit happening. ng political climate natin, naapektuhan ako eh. So, I joke about. Yeah, and it's hard to ignore. To a point. Yeah. Ganun talaga. So, Again, we're not saying comedy has to be that, pero that's that's experience. yun yung amin. Yeah. Diba? Parang And ganun. that's the beauty of comedy. It's different Expression perspectives. lang talaga. So, dapat kaya, kung part ka ng society, dapat part ka ng part. Pwede ko na rin, hindi mo pwedeng pagtawanan si Bato, hindi mo pwedeng pagtawanan yung mga trans, hindi mo pwedeng pagtawanan yung mga ganyan, kasi itong issue, hindi mo pwedeng pagtawanan yung abortion, hindi mo pwedeng pagtawanan. It's part of normalization. Like, kung gusto mo i-normalize yung ganitong klaseng thing, then it has to be part of art. Yun lang yun. Because, hindi nila pwedeng i-exclude yung art. Kasi, like, ang naging sa music. Diba, parang, yun yung wild din eh, di ba? Parang sinabi natin ni Bill. May mga soldiers na lumalaban sa gera na nagka-trumpet sila papunta sa front lines. Tapos nagda-drums. Alam mo, na-realize ko na kung bakit hindi sila takot. You're not supposed to shoot them. Totoo ba? Oh, you're not supposed to shoot them. Ako yung una ko yung Ako yun. Yun na yun, parang gentleman's agreement lang yun. Siguro, oo nga. Well, sa bagay, magkasayang ka ba ng bala sa may... Sa may tapos, drums. sa may... Ay, ko yung una. Sobrang kupad. Last love news. Tsaka ganun din yan, like, alam ko, sa mga lumang prison, that's how they rehab or parang, that's how they keep in line yung mga tao na they don't make them consume art. Like, bawal ka manig sa music, bawal ka manood. Kaya sobrang wild yung mga drawings ng prisoners. Kailangan mo mag-express. Di ba, like ako, nurse ako dati, like, may art therapy eh. Oh, Like, kung bakit, may, ano, papadrawing mo, So, papasulat mo. not to be serious, may burn na R-word siya. Tapos yun, nakakatulong daw yung pag-drawing niya. Pero parang usually ang go-to therapy ng mga, wala ko pinag-journal ako, kahit hindi ako the journal.
Kasi feeling ko nang i-express ko naman through comedy. Yeah, pero po yung journaling ko, ginagawa ko ba yung issues? Oh, yeah, so parang ganun. So, yun yung... You killed yourself, parang kumulong. So, yung long answer to comedy and politics, I think equal. No naman sa no one takes precedence. Honestly, parang iyon sa last po. Pero dahil pa. Yeah, because we do it. Hindi, pero kasi ang politics kasi, it's such a deliberate. Yes, like I will say, it's purposely kept confusing. Oh, the people who, like the law, it's purposely Meron silang purposeful deliberate actions to sway a Yes. certain direction. So parang evil, alam mo yun? like the law is kept Genuine. confusing para hindi natin lahat alam kung ano talaga yung batas. May genuine politicians pa. Like, kunwari, minsan may nami-meet ako na mga politicians. I won't name. Pero marami ako nami-meet na politicians na genuine kausap in person. Pero sobrang iba sila, media, rin at last. Kaya politiko yung tawag dito. Yun But, eh. I've heard like, quick thing, ano ba may House of Cards? Hmm. So, Sila, si Kevin nung tinanggalan nila yung star player nila. Oh, si Kevin Spacey. Si Pido Pen. Oh. Alam mo naman, pag tinanggal nila yung Pido Pen, pare, May sinabi siya parang lang, Rick and Morty. you can't even corrupt well. Sabi niya. Oo, ganun, di ba? You can't even corrupt well. Like, parang kung landarin yung corruption, they'll lose respect for you. And when they lose respect for you, we lose money. Alam mo na, pag nakinig ka ng mga panel talk ng mga political pundits, yung mga expert, tinatrap ka ng parang NBA yung, ang next move na para kay ganyan-ganyan ay dapat magpali siya. Pakita siya ng authentic side niya. He should cater to the rural vote. So, parang less ganun. Ano na to eh? Ano na to, parang, Yung mga coffees. parang sinasabi mo na ng mga, parang ang sinasabi mo is parang, dapat yung Lakers kumuha ng bagong point guard kasi kukulot sila sa playmakers. Parang gano'n na sila magsalita eh. Na tipong, di ba, puta, ano ba to? Ano ba? Sport ba to? Di ba yung paano? Gusto mo yun? Sport ba to? Ang title na. Ano? Ano ba to? Good ka! Amazon. Kung ikaw dami na kumuha. Wala ba? Ano ba to? Karin. Senator pa. We love you. Senator pa. Mm-hmm. Tagats mo ba? Oh, si Senador ba to? Or Sento ba talaga to? Senator pa to. Or Senator pa to. Senator pa to? Senator. Gets mo ba? Oo. Uy, naman. Senator. Senator ba to? Senator pa. Pangit ba? Gets ba? Nakikinig ko sa rock pero nadapa siya sa metal. Nadapa siya sa stairs, di ba? Hindi mo. Hindi. Medyo rock metal. Medyo malapang kalapit. Tabi na nung pagtitig yun, nakakatawa yun. Si Jules, Yung ang bilis naman po. tinanong sa kanya kung nasan daw siya all this time. Tapos naggalit lang siya kasi parang, pag wala ako, hinarap niyo ako. Pag ganito ako, tinatang niyo ako. Ba't ganito ako? Hindi naman na wala ng ahit na buwan, pre. Ang grade 4 defense. Sa akin na mag-ahit ka nga lang ng bypass mo tayo, tatanungin ka. Tapos hindi pwedeng, tanongin ko nasan ka. Anim na buwan na wala. Ina na yan. Magupit ka nga lang. Uy, puta, bagong gupit mo. Tatanungin ka eh. Ayan eh, Senator of the Republic of the Philippines. Yeah, we know, and you've been, it didn't seem like it the past 6 months, pare. So your fucking 30 absences. That damn. Siya ang leader sa absent. Nalala ko dati, may kaklase kami sa high school na never nagpakita. Tapos isang beses, umaten siya ng klase. Tapos lahat kami, puta, saan ka nanggaling? Sinagot niya. Sabi niya, nag-Ragnarok siya. Sabi ka, naglaro ako ng Last of Us 2. Sabi niya, bakit pa ako mag-school? Tapos ihintayin ko yung school, tapos tsaka ako magra-Ragnarok. Gawin yung sinabi niya. Naman naman sinabi ko. Pero yung logic ka sa utak niya, bakit na ako dumiretso sa mga coffee shop at mag-Ragnarok gamit ang allowance? Bakit pula ako eh? Naglaro ako ng Last of Us 2. Bad trip nung namatay si Joel. Siya yung nagligtas sa fireplace. Siya nagligtas kay Eli. Tapos wala lang. Wala lang. Ino ngayon ko naglay siya. For the good of all. For the good of Tapos malalaman ko yung huling suntukan nila ni Abby. Ayaw pa niya patayin. Bad trip. pinatay ako dyan. Kinahataw ako ng gold club sa ulo.
Tas, sasakalin mo lang, ayaw mo. Punta, nang tanggal na nga ng muscle yan si Abby. Kasi na-crucify ng mga Nazi. Hindi mo man lang malunod. Tapos, may binaril kang buntis. Tapos, may binaril kang buntis. Tapos ayaw mo lang sakalin. May binaril kang aso. Hindi mo man lang kinain. Na-realize mo na lang nung huli. Mali ka. Bad trip. Sorry. Spoilers pala sa laptop. Kahit gusto mo na ng third season na dati. May third season ba? Oo naman, hindi pa tapos eh. Pinigil ko kasi ayaw ko talaga yung story. Sana iba yun. Sana. Ako parang ako. Yan yung problema ko sa 2. Hindi. Nag-gets ko yung... Ano na yung gameplay Okay, sobrang ganda game. Yes. Ganda ng graphics. Ang problema ko sa 2 is hindi dahil kasi mga tao parang sabi nakakaborto kasi nilalaro si Abby. Okay nga yun. Okay yan. Kasi dahil may side nila eh. Na wala ka lang ng evil. Yes. Alam mo yun, walang evil. Pero dapat may conclusive. Oo, pero kung may kang inayusin mo eh. Labo na eh. Pinabayaan mo lang. Pinabayaan mo lang. Mas gusto ko nga yung namatay na lang si Abby. O kahit ikaw namatay. Who cares? Who cares? Kasi sa dulo parang, hindi ako makagitara. Wala Siya. yung anak ko. Okay. Kasama niya yung si Angin Mongolia. Si Oo, may kasama siya. Yung trans guy nila. Sayang yung ending, man. Medyo nabali. Boy ba yun? Oo, boy. Ano na rin ko? Why? Ang masaklap nun. The reason why I play Last of Us is because of the story. Ang masaklap nun. So much fucking death and murder. Yeah, dude. Sa tapos Only to stop them. Oo nga eh. Sobrang murdered blue balls. No, boy. Sana na, anong nangyari? Kahit namatay siya. Kahit namatay si Ellie. So parang ang They Wet Wing, ayoko nang Ako yung mag-stop ng cycle of violence. ako yung mag-stop na sacrifice dito sa after kong minurder yung buong kulto, by the way. Yan yung point. At yung minurder yung buong kulto, after na magpatayan, doon ako magkakaroon ng point of clarity na hawa kasi nilunod ko sa batis. Alam mo yun, parang sa dagat, wala. Dito pala sa apocalyptic hellscape, hindi na ako papatay. Fucker yun. Okay lang ba? Sana stupid. Sana pinatay na lang niya. And you can still achieve that ending na pagdating man di ka na makagitara kasi Same thing! ginupit-gupit na yung daliri. Same thing. Same exact. Kasi naglaro ng The Last of Us to si Bato. Like, nilagay natin yung sarili namin kay Bato. Saan ka na, Senator Bato, ba't mo kayo bumalik after 6 months? Kasi tinapos ko na yung Last of Us 2. Ha? Wala naman nagsabi sa akin. Napapatayin pala si Joel kasi wala. Tapos kailangan kong laruin yung pumatay ni Joel. Tapos hindi ko siya papatayin sa dulo. Alam mo naman ako, hiling kong pumatay. Parang kung yung tao sa katawan ng EJ Kimber, tapos pinatay ko, sarili ko. Binalik ko lang yung kopya ko kay Tungo. Ako bumalik dito. Ha? Puro kayong tatanong kung ba't ako absent. Nakuha ko na yung platinum trophy. Okay siya, I will give it 10 out of 10. Okay siya, 10 out of 10 yung gameplay, pero yung story, naguguluhan na ako, Mr. Jen. Hindi ko na maintindihan. Ano mo, maawa ba ako kay Abby? Maawa ba ako kay Ili? Maawa ba ako dun sa kalbo? Nakasama ni Abby? Nakamukha ni Ang. Maawa ba ako dun sa Chinese na binaril sa ulo? Na tatay ng anak ng lesbian? Ay, Totoo eh. Yung pinaka-maaris na tao, pinaril sa ulo. Ay, naging yung dun sila natapos sa series. Sa second Today ko may bagong Last of Us game. Kasi ako, let's see where this goes. Where's it gonna go? Yeah, yung parang yung thing yung nasa ulo. Wala na. Story-wise, parang Uncharted din. Parang, okay, let's leave it na. Tama na. He doesn't need another adventure. I mean, sayang gameplay, go. May bagong IP ba yung Naughty Dog? Wala nga. Mas mali mo, they're working on something. I mean, I wouldn't mind them making another IP. Parang magawa si Bato ulit kung nag-disappear siya. Yung Kamadatras ko. Binili ko yung remaster!
Noong part 1, ang ganda. So sabi ko, Bungo, pahiram ng part 2. Padala ko dito sa bundok. Mag-absent muna ako 6 months, ha? Oh. Kasi hardest difficulty daw mo doon sa bago. Yun yung walang listening mo. Hirap tapos step run daw. Step run, no shiv run pa. Ang ginagawa ko dati, bagang dulo na, nag-iipon na lang ako ng shifts sa wala. Ako sa dulo, ako, dynamite araw na lang ako. Sobrang patay lahat ng tanga. I think it's a stealth ship. Minsan, pag feeling ko, okay, sige, in the mood ako. Pero minsan pag hindi, sabi lang, laban na. Dami mo paali. Anyways, my God. Hindi ko alam na Pupunta doon. pupunta na magkakaroon ng bato impersonation na naglaro siya ng Last of Us na hindi. Pero pwede yung tuloy na natin yung elusive deep sea creatures and bato tayo. But tayo, man. I can't talk about anything else but how. So anyways, I think naman, ewan ko medyo pinatay ko yung phone ko about the news. So, Sumuko na si Bato na ako. Sumuko na. So sana, yung pala wala pa. So, yun. Sure. Yung pa-promote ko ba? Sa May 31, Kafansanan. Tickets are going kind of well. So, punta kayo sa comedymanila.p. Kapag sa Mega Best, absolute Mega Best of Comedy Manila, ito na siguro yung slowest ticket selling namin of all time. Understand the piso, pero dude, we cut the price to 1,200. That's like cheaper than the first Mega Best. It's like 800 pesos cheaper. You get 4 headlines. 4 headlines. And, ewan ko momentum-wise, baka ito na yung huli. Ewan ko parang everybody's kind of doing their own. Yes, okay. Amen. So may sense pa ba? yeah, parang nung unang ginawa ko yung Mega Best, parang very enthusiastic kami about it. Yung masaya siya. And then the next one, then we get to travel. Are you should be doing this? Tapos, okay lang naman. Okay lang. Pero ngayon parang, medyo nakaka-proud din. Yeah, Everybody has their own thing going na parang, hindi ako pwede sa ganito, hindi ako pwede sa ganyan. So, nakakatuwa din na, may success na rin din. That kind of rules when you think about it like Yes. So, kung nakikinig kayo, I'm most likely not doing a good post. So, I'm not sure. Tama. Ewan ko, baka, ako parang, Maganda tayo sa Red Sana. oh, You're first. yes sir, wag ka na lang. Magiging Matt. YouTuber na lang ako. Pwede naman. Yung pang mag-react videos ka na. Uy, nadapasan. Hindi. Hindi. Ba't parang ganun? Dapat maraming ganun. Mga nag-react. Nakakatakot. Anyways, good luck sa atin Pilipinas, pero absolute Mega Best, possibly the last Mega Best. And Kafansanan, my first venue na 12 monkeys. So let's sell it out. Hopefully. Kamusta? Mga 50 tickets. Goal ko makukunan. Well, mga rin. Okay lang, no? Hindi kaya, I'm pretty sure. 100 ka. That's like in 2 weeks. Punta na kayo sa commonminute.ph para play tayo mga tickets. So please, note kayo, absolute Mega Best of Comedy Manila 2026. Happening almost all Saturdays of June and July. Check nyo lang schedule sa comedymanila.ph. Follow us. Abangan nyo yung Patreon very, very soon. Or baka lumpas na. Hindi ko alam. Depends when this comes up. It depends when this comes up. Kasi, pambango. Yun lang. Andre, take it away. Guys, may natagpatulog! Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.